Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 29 ng Enero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:47 ng umaga. Araw po ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog patungkol dito sa sinasabi ni Bato de la Rosa na pakantahin daw ng 1,000 bisis yung mga kumakampi sa ICC. Oo. Ng lupang hinirang o yung bayang magiliw ang sabi niya. Oo. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ang title ko po ay pakantahin daw ng 1,000 bisis, sabi ni Bato de la Rosa, ang mga tao na kumakapit sa ICC. Yung bayang magili daw o yung lupang hinirang. Ngayon ay sasagutin po natin yan. Wala po kwenta yan. Yung kanta, yung pagkanta. Kasi kinumpute ko sa elementary pa lang, yung 5 taon mo doon, nakanta mo na yan ng 1,000 bisis. 5 days a week times 4 weeks a month is 20. Kinanta mo na yan sa flag ceremony. Doon sa umaga pa lang yan, ha? Hindi na natin isama yung hapon. Adi 20 sa isang buwan ay sa 10 buwan yan na mag-aaral ka. E di naandun na ang 200. Sa 5 taon, hindi ba? Adi 1,000 times mo na kinanta yan. Hindi pa kasama yung hapon, ha? Yung plug, ang tawag namin dyan, plug retreat. Kumakanta pa rin dun. So, yung 5 taon, supisyente na yan na nakanta na ng bata yan o ng Pilipino ng 1,000 beses. Ay yung high school pa. Sa high school, mayroon pa ring flag ceremony yan. Ay yung pang kung ikaw ay nag-aral sa state college o parang ganyan sa PMA, hindi ba? Kinakanta rin yan. Ay kung ikaw pa ay nagtrabaho sa gobyerno, every Monday morning po yan, kinakanta yan. May flag ceremony din dyan. Naandyan po yan, pero hindi na ilalagay sa puso. Yun po ang problema dyan. Hindi solusyon yan na pakantahin ng 1,000 bisis. Wala yan. At yun nga, kumuha ako ng Bible verse para patunayan po natin yan. Pero ngayon ay may mainit na balita ngayon. At yan ang tatalakayin ko bukas, mga kababayan, mga minamahal, yung 19 senators, hindi ba? Nakasama pala dyan si Bato de la Rosa na sinasabi niya na pakantahin. Yung mga tao na pumapanig sa ICC, pakantahin ng 1,000 bisis. Ay bakit kayo yan 19 senador, gumawa kayo ng batas para maging citizen ang isang Chinese. Gumawa kayo ng batas, gumawa kayo ng bill, na taliwas yan sa normal. Bukas tatalakayin ko yan, isishare ko po sa inyo yung experience namin dito sa Amerika. Paano kami naging citizenship o US citizen. Ayan po. Ay kasi dyan sa atin, karamihan dyan sa atin sa Pilipinas, hindi naman alam ang proseso eh. Dito po, ang proseso po ay dumadaan sa korte. Mag-a-apply ka kung qualified ka na.
Kung 5 years ka na, permanent residence, pwede ka na mag-apply basta wala ka mga kaso. O hindi ka pabalik-balik ng Pilipinas. Titignan kasi nila ang record mo eh. O, pag nag-apply ka, 3 to 6 months, a-approve na yan. At manunumpa kayo. Halos dito sa Los Angeles, nung sinamahan ko yung asawa ko at saka yung mga anak ko, ay halos 1,000 din sila na nag-oath-taking sa convention center. Ayan po, ganyan po minsanan yan. At sa judge sila nanunumpa. Ako rin, nung nag-citizenship ako, after 10 years, nag-apply ako kasi nga, ang hirap kumuha ng passport eh. Philippine passport ay expire na. Kumuha na ako ng citizenship. Ayun, kahit COVID ay pinasumpa din kami. 7 kami. Pero every half hour may nanunumpa. Naka-schedule na yan at sumusumpa kami sa judge. Ayun, pinapakanta rin o kinukongratulate at saka yung nag-pledge of allegiance. Ayan po. Pagkatapos doon, pwede ka nang kukuha ng passport doon sa baba. Sabi niya, pwede na kayong mag-apply dyan sa baba. May passport center dyan. O, ganun po ang tamang proseso. Sa judge po, yung proseso na yan ay dumadaan sa korte. Ay, ano bang special dyan? Ano bang special? Bakit scientifico ba yan? O artist ba yan? O athlete yan na katulad ni Pacquiao? O, pwede yung ganun. Special treatment yan. Pero, wag mo lang Pero, yan lang ang gusto kong sabihin, sinasabi ni Bato de la Rosa na pakantahin, ay bakit siya? Hindi ba kasama siya dun sa 19 na nag-apurba ng citizenship ng isang Chinese? Di ba? Kaya nga, kako, wala yan. Kasi nga, Biblia po ang nagtuturo. Walang kwenta yan. Walang kwenta yang pakantahin. Kailangan ilagay sa puso. Opo, ganun. Kaya nga natin sinasambit, kaya natin kinakanta para mailagay sa puso at isipan. Yan po ang purpose yan. Pero hindi naman ganun ang nangyayari eh. Mas malakas po ang hatak ng pera, ng salapi, ng ginto. Ayan po. Kaya ganyan. Nababaliwala yung kanta. Kahit na alam natin, kahit na kinanta na natin yan sa elementary, sa high school, ay wala rin, di ba? Pero bago po ako magtuloy-tuloy ay nais ko munang pasalamatan itong mga sumusubaybay sa atin. Kahapon pala may nag-comment si Bong M. Salamat po Bong M. Pero wala siya dito sa listahan ko, pero alam ko parati siya nagko-comment yan eh. Akala ko nga noon estudyante ko eh. Dahil may estudyante ako, ganun din ang Bong M eh. Pero hindi pala, nung tinignan ko yung account niya, hindi pala. Ito po sila, Rosana Narumi ng Japan, salamat po sa inyong lahat. Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga, salamat po. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, saan na tayo? Quirty Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacbando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duco,
Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Baculangan, Brinda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dogarde, Robin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Acibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Anman din, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dimjus Johnny, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog sa ikabubuti po ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ito nga, walang kwenta po yan, yang pakantahin. Of course, yung iba siguro ay alam natin na ang kanta mahiwaga yan eh. Kasi nga, word of the spirit yan eh. Kaya nga lang, kung hindi isa sa puso, o parang bumubula lang yung bunganga mo na kumakanta ka, wala yan. Ito isishare ko lang po sa inyo, no? Ang sabi po ni Jesus Christ dito sa Matthew 15 verse 8, "You hypocrites," sabi niya, "Isaiah prophesies correctly about you." Yun po ang sabi ni Jesus Christ. "You hypocrites, Isaiah prophesies correctly about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Yan po ang sinabi ni Jesus Christ, These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Walang kwenta, hindi ba? O walang patutunguhan. They teach as doctrine the precepts of men. Ayan po, nahahaluan ng haka ng tao o prescription ng tao. Parang ganyan kay Kibuloy, hindi ba? Nahahaluan eh. At isama ko na rin itong mga iglesia ni Kristo. Nahahaluan nila na bubuto silang ng isahan. Pero wala pong doktrina na ganyan sa Biblia. Walang doktrina na ganyan. Na kung bubuto sila ay iisa lang ang ibubuto nila. Wala pong ganyan. At taliwas pa yan. Kasi sa Biblia po, nung nawala si Judas, nagbutuhan sila. Wala pong black voting. Wala. Nagbutuhan sila. O kung may ipapalit man dun sa kung may namatay, katulad ni Stephen, namatay yun eh. Binato yun, ay namatay, ay papalitan nila ata. Pero ang alam ko yung kay Judas, nagbutuhan sila. At wala yung black voting. Yan yan ay haka lang po ng mga tao yan. Yan ang sinasabi ko. Wala kang makikita sa Biblia na iisang ibubuto ng grupo nyo. Walang ganyan. Wala. Kaya nga, they teach as doctrine the precepts of man.
Ayan po, nahahaluan. Oh, katulad ito si Bato ay sabi niya, pakantahin daw. Although na naniniwala ako, pag kinakanta mo yan, ay para kang nabibrainwash. Pero nga ay mas mahalaga nga sa kanila ang kinang ng ginto eh. Kaya doon sila. Yun ang dapat labanan. Yun po At ito ay inulit sa Mark 7 verse 6. Jesus answered them, Isaiah prophesies correctly. Kaya mahalaga po ito kasi dalawang book ang nag-mention. Isaiah prophesies correctly about you, hypocrites hypocrites ang tawag as it is written, these people honor me with their lips. Ayan nga, kinakanta Kinakanta po natin ang lupang hinirang o yung bayang magiliw. Pero wala naman dun ang puso natin but their hearts are far from me. Ayan po, hindi ba? Kailangan ang asikasuhin ay yung puso. O yun ang unang babago. Yun po. Itataas ko lang po Psalms 50 verse 16 hanggang 17. At ito ay si David ang sumulat ito. To the wicked, ano pang sinabi ni King David? Ay hari po ito Kaya pwede siya magsalita ng ganito. At marami siyang nasasakupan o marami siyang tauhan. To the wicked, sabi niya, however, God says, what right have you to recite my statutes and to bear my covenant on your lips? Yan po ang sabi. Ang Diyos pala nagsasalita nito na kinopya lang ni David. What right have you to recite? Ayan nga, parang kakanta. Recite din yan Recitation, hindi ba? What right have you to recite my statutes? Ang ibig sabihin, yung mga batas din itong statutes na maliliit na batas o siguro mga palatuntunan o parang mga bilin, tagubilin, hindi ba? And to bear my covenant on your lips. Ang tinatanong po dito ay yung mga wicked people, anong karapatan nyo para mag-recite niyan? Sabi po ng Diyos, hindi ba? Kasi nga salapi naman siguro ang nasa isipan Ayan na nga, hindi ba? Pinaboran nila yung Chinese national to become a Filipino citizen. Naturalization by bill or by law. Gagawa sila ng batas. Ay napaka-kuan yan. Special po yan. Super special po yan. Yan ang sinasabi ko na mas mahalaga sa kanila ang kinang ng pera. Hindi naman natin alam kung ilan ang ibinigay sa kanila o talagang binigyan sila. Pero yan po ang iniisip ng mga tao bakit gagawa kayo ng bill na napakahirap gumawa ng bill o ng batas? Pero nga, approve sa kanila hindi ba? 19 against 1. 19 ang pumabor Bukas tatalakayin ko po yan. For you hate my instruction. Ayan nga hindi naman sinusunod ang instruction ng Panginoon Ganon din yan sa kanta. Yang kinakanta natin na lupang hinirang. Mga politiko sila, hindi ba? Kumakanta sila yan sa flag ceremony. Pero bakit ganyan ang nangyayari? Parang hindi sila iyon nga, hindi nga nila iniintindihan hindi ba? For you hate my instruction and cast my words behind you. Ayan po ang sinasabi ng Panginoon. Pero ang maganda dito, what right have you to recite? Yan po ang nakasulat Bakit mo i-recite yan? Yang lupang hinirang na yan, bakit mo ipapa-recite yan?
Wala kang karapatan kasi nga ay ang daming pinatay po tapos i-recite mo yan. Ang dami pong pinatay ng mga kapulisan noon. 30,000 plus ang pinatay na hindi dumaan. Extrajudicial nga Tapos ipapa-recite mo yan. Anong karapatan mo para ipa-recite yung bayang Maginim na yan? Kalokohan yan. Kaya tama po ang Biblia At pinipili ko po ito kasi iba-iba po ang pagtalakay Dito sinasabi na anong karapatan mo para ipa-recite yan o mag-recite ka yan. Dito naman sa 1 John 3:18, little children, sabi po ni John, sinulat niya ito, little children, let us love not in word and speech. Ayan po Bali, wala nga yang recite Bali, wala nga Kanina ang sinasabi, anong karapatan mo para i-recite yan? Kung mas mahalaga sa'yo ang salapi. Hindi ba? Wicked nga Ngayon, ito naman si John, sabi niya, let us love not in words and in speech. Ay simple kahit ano, pwede naman lang sabihin hindi ba? Sa salita lang. But in action and in truth. Kailangan daw may aksyon at saka sa katotohanan. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Anong sinasabi ni Bato? I-recite daw o kantahin daw yung bayang Magiliw ng 1,000 times. Wala yan. Kung ang puso mo ay, ang naandun sa puso mo ay yung nga salapi, hindi ba? Siyempre madali lang Madali lang sabihin na ganyan, pero wala din. Ayan po at bukas po, tatalakayin ko po yung experience namin po dito sa Amerika, papaano kami nagiging US citizen. Opo, para ikumpara natin dyan, ay ngayon ko nga lang nalaman yan na by means of legislation pala, gagawa ng batas para yung isang tao maging citizen. Naku po, napaka-special po yan. Bukas po at tatalakayin ko yan at hahanap din ako ng Bible verse para ikumpara ko dyan. Sige po at hanggang dito na lang po at mga kababayan, mga minamahal, bago po ako mag-umpisa ay nananalangin po ako na makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.